Greetings, friend! Welcome to my channel, Perfect Man Pinoy version. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa what is the most important thing in this world? And paano nagka-breakthrough or paano ko nabuksan ang third eye ko? Noong medyo bata pa ako, mas pinipili ko kasi yung gumawa ng kabutihan kaysa sa kasamaan. Ibang nakakaya kong kontrolin yung galit ko. Pero nung medyo nagbinata na ako, tinanggal ko naman yung selos, yung inggit, at yung desire na sinasabi sa mga bagay-bagay. At unti-unting nararamdaman ko na yung puso ko pala nagiging ginto na. Ika nga, pure-hearted na pala ako sa English pa. Hinayaan ko lang kung ano yung mga dumadating sa buhay ko na kaloob ng Diyos sa akin. So, noong mga panahon na yon, may namit ako na isang kaibigan na dinala niya ako doon sa bahay nila. Kasi may ipapakita daw siya. Yung papakita niya is nakasulat sa dingding ng bahay nila. Nakalagay doon 10 gems of wisdom. So ang gumawa doon ng tatay niya na isang professor sa isang university sa Manila. So ito na nga. And the most important thing in this world. Nakalagay doon 10 yung gems of wisdom pero 3 lang yung naalala ko kasi nakalimutan ko na yung iba kasi parang mahabang English na nun mga panahon na yun. Pero 3 yun ang naalala ko. Ang number 1 is, ang nakalagay doon, the most important thing for you to do in this world is to find out who you are. Know yourself. Ika nga. So, yun nga, sa buhay ko ginawa ko. Talagang inalam ko na kung sino ako dito sa mundo, kung bakit ako ginawa dito sa mundo. So, yung pangalawang nakasulat doon is, you are the king of your own mind. You are the one who chisel your own destiny into the unveil of time. Sabi niya gano'n. So, tayo daw yung hari ng sarili nating utak. Sa bagay, kung anong iniisip natin, tayo lang nakakaalam Wala namang nakakaalam na iba, maliban na lang pag binanggit natin sa iba. So, yung pangatlo is, English yun, pero tatagalogin ko lang, mahirap i-English yun Pero naalala ko yun ang asabi, pag lumabas ka raw sa bahay mo at pag umuwi ka, dapat magbitbit ka raw ng 1 o 2 bato na iuwi mo. Ipunin mo lang hanggang sa 1 araw, 1 taon, hanggang sa makaya mong mag-ipon. Kasi pagdating ng araw, kung ipapatayo mo daw yun ng bahay, ikaw daw yung may pinakamalaking bahay at pinakamatibay kasi yari sa bato. Ang pangunawa ko nun sa mga sinabi niya na yun ay para bang mag-ipon ng knowledge araw-araw. Sa katagalan, yung knowledge mo na yan, i-refine mo siya o ipapatayo ng bahay. So, pag halimbawa na meron ka mga kausap, parang hindi ka basta-basta natitinag kasi ang dami mong kaalaman, ang dami mong knowledge na dala-dala. So, ngayon na yung pagkaintindi ko. So, nawala na yung ibang mga, nakalimutan ko na yung pang-4 hanggang pang-10 na yun. So, naghanap na lang ako ng iba. Hanggang sa, ito na nga, nakarating na nga tayo sa internet modernization na tayo ngayon. So, nababasa na lahat yung mga kaalaman ng iba sa internet. So, pinag-aralan ko yung mga noong una mga philosopher, mga naging alchemist, lahat-lahat, astrologists. At paano na padagdag sa isipan ko yung mga yung iba nga, parang meron din silang pure-hearted at saka higher consciousness na yung mga tao ng mga time na yun. So, hanggang sa natagpuan ko, si Jesus Christ. So, sa Book of Thomas, may nakalagay doon na sabi ni Jesus is, whoever finds the meaning of these words will not taste death. Kung sino daw yung makaunawa ng kanyang mga sinasabi, hindi raw makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, immortal. Pwede pala tayo maging immortal. So, yun nga, pinag-aaralan ko mabuti ang mga sinasabi niya. Hindi ko lang namamalayan, unti-unting nagkaroon na pala ako ng breakthrough. Yung bang dating
nabuksan na yung third eye ko. Ang sabi ng mga doktor, ang tawag nila doon is pineal gland ang tawag doon. So yung pineal gland ko na yun, yung third eye ko na yun, ang nagdidikta o sumasagot sa lahat ng mga katanungan ko sa buhay ko. Sa ngayon masasabi ko na mataas na yung higher consciousness ko. Pakiramdam ko nga, mga ano pa lang naman, mga 2 linggo mahigit. Hanggang ngayon nga, nag-chill pa yung buong katawan ko kung kakaiba siya eh. Parang sarap lang sa pakiramdam, kaya gumawa ko ng channel na ganito para i-share ko, ibahagi ko sa inyo yung mga naging experience ko. So, ayun nga, kapag may nagtanong sa akin ngayon, ang tangi ko na lang maisasagot eh, nanggaling ako doon sa Ama, doon sa liwanag, doon sa taas. Hindi dyan sa araw, doon sa taas. At pakiramdam ko para niya akong anak. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Yung Ama nandun, yung the origin or God of all gods. Friends, ito na yung katotohanan na ibinabahagi ko sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit konti. Okay lang. By the way, habang nag-aaral pala ako ng magbasa ng mga unang panahon, saka yung kay Jesus Christ na mga sinasabi, nagpa-fasting ako. Hindi ako kumakain sa araw, sa gabi lang ako kumakain kasi dati may nabasa din ako na sabi ng doktor, kapag nagpa-fasting ka, mas lalong nagbo-broad daw yung mind. Kumbaga hindi siya nakokontra ng mga laman ng tiyan mo na tuloy lang yung bugso ng mga proteins, nutrients doon sa katawan natin hanggang makakarating sa brain. Pero pag hindi ka pala kumakain, mas lalong nagiging broad yung mind mo. Para bang ang lawak ng nararating ng mind mo. Kumbaga walang tigil, tuloy-tuloy. So nagkakaroon na sinasabing nababanatan yung soul mo at saka yung spirit mo. So minsan sa isipan mo nagtatanong ka tapos sasagutin ko nang sa kabilang mind mo, parang ganon, nag-uusap silang dalawa. Pero yung pineal gland pala, yung third eye, siya yung pinakagitna. Ika nga, itataas niya yung consciousness mo, yung pag-iisip mo. Kaya doon sa meditation, nag-meditate din ako nung bago ako na-open yung mind ko. Siguro mabilang lang sa daliri, siguro mga 6 yata or 7, hindi ko maalala. Yung meditation na bago ka matulog, 5 minutes na kailangan yung latag mo yung buong katawan mo, huminga ka ng mga 5 times, malalim, dadahan ng buga, tapos ibagsak mo yung katawan mo, tapos ilamlam mo yung mata mo, tapos yung sentro lang ng isipan mo, dito lang sa gitna. Yung paningin mo medyo 20 degree para yung dito lang yung consciousness mo, tapos mag-visualize ka ng mga gusto mong malaman-laman sa buhay, ano pang pwede mong malaman sa mundo, parang ganun. At unti-unti ka nang makakatulog din nun. Wala namang problema sa meditation, parang pinagpahinga mo lang yung isipan mo, pinagpahinga mo rin, parang ganun. So tapos gising mo sa umaga, para mga 4 o'clock in the morning, yung bang magmumove ka lang, di kay jingle muna, tapos pagbalik mo doon, parang sarap pa matulog. Pero before mo itulog ulit yung katawan mo, meditate ka ulit mga 5 minutes, parang ganon. So nanaginip ka, yung mga hindi nanaginip, dati tagal ko hindi nanaginip, pero huli, madalas na ako nanaginip, kung ano-ano. Minsan, sarap yung panaginip na lumilipad, pero mas the best yung mga nakikita ko, mga calling sa paligid. Madalas may nakikita akong 11:11 sa orasan, kahit sa wall clock. Ba't gano'n? Sabi ko 11:11, madalas yung ganyan. Every time, hindi ko lang mabilang. Siguro may mga 20 times na gano'n na incidents ng mga nakaraang mga ilang buwan. Parang calling nga akong tawagin eh. Parang nasa right path na daw ako. So narating ko na nga yung highest consciousness na ngayon na matatawag ko is mafe-feel ko na I am absolute or complete. Nakikita niyo yung number na yan, yan ang ibig sabihin yan. Yung completion na daw ng human dito sa lupa, mapatatawag ko sa sarili ko na. Sa akin lang matatawag ko na perfect na ako.
sa mga bagay-bagay. Alam ko na, naunawaan ko na yung sinatawag na kung bakit tayo ginawa dito sa mundo. Sa sunod na mga video ko, explain ko sa inyo yung mga ganyan. Pati yung universe na yan, nandiyan sa kalangitan, malalaman nyo kung ano yung katotohanan yun, kung bakit ginawa yung mga nandyan. So, mga kaibigan, huwag nyo nga kalimutan na kahit pa paano, siguro naman may mga natutunan kayo sa akin. Sana. So, huwag nyo kalimutan mag-likes, o di kayo mag-comment dyan sa ibaba, o di kayo mag-share. Pero pinaka-importante sa lahat, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mga kaibigan. Mahal ko kayo. Andito lang ako. Stay with me. I love you all. Bye!